Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Malapit na. Ang anti-support social club. Kaya ka? Di ka naman nagkakaplema eh. Wala man pollution sa inyo eh. Kaya ka kaya to. Kung gusto mo mapanood yung mga video namin, full episode, visit us on Instagram, Spotify, antisupportsocialclub.com, on our website. At kung gusto mo kaming mapanood ng personal, antayin mo magkaroon kami ng sarili naming crib. Studio, yeah. Studio. Soon. Di ba? So, pag nagkaroon kami ng crib, live nyo kami mapapanood, makikita nyo yung mga so-called high-value male influencers sa TikTok. Hindi, may Sa ano TikTok. mismo pre. May Hindi kami high-value male, di namin dinedeclare, ha? May ano Just pre. to be, Pipik tayo ng 10 random na top fan. Mapapanood nila tayo ng live. Makakasama nila natin sila magtanghalian ng live. ay, maganda yun. Diba? Oh, maganda yun, pare. Tapos, magpapalakin tayo titi ng live. Tataasan tayo ng ihe, di ba? Mabading pala sa tunay na buhay. Again, disclaimer, hindi namin dinideklarang high-value male kami, hindi namin dinideklarang alpha male kami. Walang ganon. Walang nagdedeklarang ganon kasi subjective yon. Pwedeng high-value ka sa mas mayaman ka sa ibang tao, pero pagdating mo kay Chavit Singson, langgam ka lang. Langgam. Okay? High value ka dyan. Aura Farm putang ina. Pag si Ramon ang nakasabay mo sa MRT, walang papansin sa'yo. Wala. Kahit gamitin mo yung mga techniques mo. Techniques sa Aura Farm. Gamitin mo maghapon dyan. Tapos yung nasa kabilang upuan si Daniel Padilla. Wala. Wala. Anong tao? Tawag-tawa. Natawanan ko. At Pakilala ka muna, pre. Tawa ng tawa. Ato Class S. Supremo na maliit mong classes na pangit. Joson Yeah. Point, pare, sa lahat ng social media. Wala tayong kalaban. Pag meron, chat mo si Sadaw. Pwede naman, ipapalag naman. Kung gusto mong tumesting, chat mo si Sadaw. Yari yan kayo ni Bombap King. Ako ang Bob Arum neto ni Manny Pacquiao, Joshon Point. Okay. Ako ang promoter niya. Soy sa daw general ng Soy Army. Yung mga sundalo ko dyan, ingatan nyo ang pera nyo. Yeah. Kahapon, Oh, bro. nagbasa ako ng libro nung Psychology of Sana all, hindi Money. no read, no write. Psychology of Money. Oh, pare, nakalimutan ko yung author ba yan, oh. Sige. Kasi yung laman yung pinokosan ko eh. Psychology of Money. Ilang pages yan? Pag nagbabasa yung libro. Hindi, actually audiobook siya eh. Pero Mas parang uso- gano'n na rin. Mas uso na nga yung audiobook ngayon, pare. Oh, kasi yan, pwede ka nga ba nagwo-workout, habang tol? nag-workout, nagda-drive. Oo. Ngayon kasi sobrang parang masanay mag-multitask mga tao ngayon eh. Kaya nga, bentang-benta ang podcast ngayon kasi habang nag-i-study yung ibang soy natin, habang nagwo-work sila, as seaman sa barko, naka-earphone lang sila, pinapakinggan tayo. Shoutout sa mga mga tropa nating nakikinig, nanonood sa barko, mga Overseas, OFW dyan. Ah. Shoutout sa inyo mga nasa crew, nasa kitchen. Shoutout sa inyo. Man, karamihan ng listener natin, worker, kumikilos talaga. Yeah. Kumbaga, May silbi. may silbi, Yeah. productive sila, nag-edit, kumikilos, seaman, tapos nakikinig lang Yung sa sa atin. yung mga lalaking staff sa chocolateria sa Tagaytay, yan. Uy, nadaan Yan, po. sa Malmbeg, Sarap shoutout ng sa inyo. The best yung champurado dyan, pare. Nakakatuwa. May ibang mga soy nga na worker na nangangarap na sana 3 hours, sana 4 hours para kasabay daw sa work pag out nila. Tapos na rin yung podcast. Ganun. Tangin na cheat code yun ah. Kaya nga, nalilibang sila. Hindi nila ramdam yung work because of us, di ba? Tangin. So, in this episode, let's talk about ano ang perspective mo sa money. Kasi dun nga sa nabasa ko na Psychology of Money ni Morgan Housel, no, ang ganda na explanation niya about money, pare. Oo. Kumbaga, mabasa nga yan. Yung pera, may kanya-kanyang perspective kung paano mo titignan at pati yung success, kung ano ba ang success sa bawat tao, tol. Diba? For example, may Rolex ka. Mhm. Yung lalaki makakita ng Rolex mo, hahangaan ka ba? Hindi. Depende. Oo. Hindi eh. Hindi. Real talk, mostly hindi. Kasi Okay. kalma, bumaba ka sa BMW na magandang sasakyan. Hindi ka naman namin sasabihin, ang lupit mo, Josh. Tangina, meron kang BMW, napakalupit mo, idol kita. Hindi ganun eh. Mostly ang makakakita sa yung ibang tao, pre. Pagbaba mo ng BMW yung malupit na kotse na yan, o luxury, na mas luxury pa, halimbawa, Rolls Royce, isipin kagad ng mga lalaki, tangina kung ako nandyan, mas malupit yan eh. Totoo. Ganun ang Sa utak mo utak eh. ng Oo. At walang lalaki no.
Tangina, lupit. Lupit ni Josh, tangina, ganun. Sa totoo lang, no? I-idolize ka, hindi bro. Ang utak ng lalaki, mga ibang tao, is kapag ako nandiyan, mas malupit ako. Tsaka ano, sus, tangina. Yan lang, porkit may ganun. O mamatayin Negative, ka pa. no? Oo. Or, makukuha ko rin yan. May mga ganong mindset, di ba? Okay mag-isip ng ano, tangina kasi illegalis yan eh. Tangina kasi ano yan eh. May ganun. Ako, Contractor yan. Baga kupal oh, never makakita, kunyari kapwa tao na ikaw, bolin ka, lalaki, makita ka, na, lupit mo, how? Walang ganun. Wala. Pero, Wala. one thing, hindi ka nila i-idolize or parang i-validate na sagad-sagad na sobrang lupit mo. Just ganun, hindi. So, kung bibili ka ng gamit para sa social validation at para mapahanga ibang tao, mali ka. Hindi So, na. Oo. so sa Agree ako dun. money is kung paano mo siya titignan, kung papasok sa utak mo na ganun mo siya titignan, is mas matitipid mo lalo yung mga pera at yung mga pagbobolin type shit sa buhay. Halimbawa, may nakita ka dyan na naka-Benz na malupit 2024, ganyan, sobrang mamahalin, 3M, 4M. Siya, unang kita ko sa kanya, na Mercedes Halimbawa- eh. Oo, no? Halimbawa, Big time. ganito, ganyan. Pero, unang papasok sa isip mo, lupit na ito no? Parang ganyan, nakabili siya eh. Pero, hindi mo alam, malay mo, monthly pala niya yon. Hinuhulugan niya pala monthly, may stress pala siya buwan-buwan. So, depende eh. Iba-ibang perspective sa money, no? Oo, pare. Agree din ako doon kasi ako pare para sa akin kung ang goal mo talaga or ang mindset mo is to please people pleaser ka talaga. Para sa akin negative trait talaga 'yon. Hindi siya worth it. Kung bibili ka ng isang cellphone, bibili ka ng isang bagay para to please yung mga tao nga sa paligid mo. I mean, it will lead to tawag dito. Ano bang tawag doon pare? Disappointment pare. No? Disappointment lang ang makukuha mo diyan pagka people pleaser ka, nagpayaman ka para mag-please ng mga tao. Yun nga, kasi nga, ang ganda nga nung sinabi pa rin ni Ato, ko lang talaga yun na i-amplify ka nga lang ng pera para sa akin. Pero yun nga, ang perspective ko sa pera, bro, sa akin yan eh. Parang, ang perspective ko sa pera, freedom talaga yan eh. Para sa akin. Pera represents freedom. Yun ang para sa akin. Because, pag may pera ka nga naman, pag nagkasakit ka, pwede ka magpagamot. Di ba? Pag gutom ka, pwede kang kumain. Di ba? Pagka gusto mong umalis, mag-travel, may pang-travel ka. Kumbaga, parang hawak mo nga yung hawak mo yung sarili mo pag marami kang pera, pare. Parang control mo yung sarili mo pag marami kang pera. And naintindihan ko rin yung sinabi mo, pare, na iba't iba yung perspective nga ng tao pagdating sa pera. Because may ibang tao na pagka meron kang pera, ang tingin sa'yo mayabang. Di ba? Pero tayo, ang tingin natin sa pera, freedom ako, ikaw, kumbaga parang may something ka rin, ikaw, iba rin yung tingin mo sa pera. Pero never nating sinabi na ang may tao may pera mayabang. Usually, yung mga tao nagsasabi na isang tao na to mayabang, lacking sila ng pera. So, kumbaga, yun nga, no, agree ako doon sa may iba't ibang perspective. For example, pare, agree ba kayo dito? May mga tao rin na nagsasabi na, anong masasabi nyo doon sa mga tao na ang source of evil daw is money? Money is the root of all evil. Yun. Money is source of Root of all evil, pare. Ano masasabi nyo doon? Nandun tayo sa pinaka-evil. Go. Dagdagan ko lang mabilis yung sinabi mo na money is freedom. Money is freedom. Tas eto malupit. May freedom ka na kunin yung money anytime. Ooh, para sa akin, ibang perspective naman. O para sa akin, pre, yung pera. Pera sa lahat. Ayan, nasa hangin. Pera ay dagat ng pera ang meron dito sa mundo. Ngayon, kailangan mong umisip paano mo masasalok yun ng solido. Pero, may freedom ka na perahin yun or kunin yun or i-cash out yun. Magbigay ka ng example, tangina mo. Nung bata ako, kaya pag nakita ko ng batang malakas naman tas namamalimos, parang medyo off ako eh. Kasi nung ganyang edad ko, ginagrab ko yung pera sa hangin sa pamamagitan ng pangangalakal.
May bayad ba yun? Wala. Pupunta lang ako sa basura pag may nakita akong magandang sako doon na pwede pa, or pupunta ako sa bigasan, pengi pong sako. Yung mga bigasan, pag nakita nila na, mangangalakal ka ba? Bibigyan ka nila Mangangalakal ka. May bayad ba yun? Wala. Mangangalakal ka. Exchange of money. Di ba, kung tumunga nga ako nung bata ako, wala akong pera nung hapon, dahil lang ngalakal ako. Parang ginrab ko lang sa hangin yun, pre. Dito papasok yung psychology of money ni Morgan Housel na napakaganda explanation. Mm. Sa'yo, yan yung perspective mo. Yeah. Ganun mo siya nakuha. Yeah. Pero, may isang lalaki na halimbawa na tangan-tanga ka sa kanya, bakit ganun ang method niya? Hindi mo nakikita yung perspective ng mata niya. For example, ginawa rin niya yung ginagawa mo, nangangalakal siya nun. Pero, nahiwa siya na matindi, natiebo siya nun. Yeah. Nagkaroon siya ng trauma, natakot na siya mangalakal ulit, halimbawa, kasi natetano siya or what, ganito ganyan. May mga kanya-kanya experiences yung bawat tao. Ako, nilagnat ako nun. O, pwede halimbawa, ganon, na hindi niya na inulit kasi may fear, may takot, may expectation na ayaw niya mabasag or what. Maraming perspective. Kaya pag nabasa niyo yung psychology of money na iba't ibang perspective ng bawat tao, magsisimulang magbago yung paningin mo sa taong ayaw tumalon sa tinalunan mo. Kasi iba yung nakikita niya, iba yung journey niya, iba yung trauma niya, iba yung takot niya na wala ka. For example, 2008 bumagsak yung market, nag-crash yung market noon, nag-invest ng malaki tong isang tao, 5 million pesos, lumagapak siya noon. Ikaw kaka-invest mo lang ngayon 2025, hindi mo naranasan yung 2008. Wala kang takot na may takot ako. Gets mo? So, madaling sabihin sa'yo, for example, na bakit hindi mo tinatalon? Ngayon nga yung pinaka-angat ng market ngayon, ako may fear. Kasi na 5 million na ako noong 2008. So, in every money terms at topic, hindi mo siya mababato in every specific person at magkakaiba kayo ng journey. For example, si Warren Buffett, okay, may luck sa money. Hindi mapapayo ni Warren Buffett yung ginawa niyang journey na mangalakal ka lang dito as magkakapera ka dyan. Sa lahat ng tao dito sa Pilipinas, for example. Kasi hindi tayo privileged, for example. Kaya hindi siya magiging multi-millionaire kung sa Pilipinas siya lumaki. Do you think kung si Warren Buffett, kung sa Philippines lumaki, hindi siya nakapag-aral sa prestigious school, tingin mo makukuha niya yung meron siyang pera ngayon. Siya yung naging number one na investor na may nakamayaman, pre. Privilege kasi siya. May luck kasi ang money. Kasi sa Amerika siya lumaki, sa mamahalin siya school nag-aral, that's why isa-isa niyang naladder up yung pera. Kaya may luck talaga. Okay. Oo, agree ako doon, pare, no? Yung sa privilege nga, sa side ng privilege. For example, mas malaki yung porsyento ng pagyaman ng isang tao na lumaki, naturuan ng magulang mag-invest sa murang edad kaysa doon sa hindi, di ba? Pero yun nga ang masasabi ko lang din doon is baka kasi ang message na matanggap nung ibang tao nga na makarinig nung ganong klase, baka sumuko naman sila. Parang sasabihin nila na, okay, siya privilege. Ako hindi. So, give up na ako. Napakaganda ng sinabi mo. Yun. The answer is, ang gusto ko i-point doon at sa pinopoint ni Morgan Housel sa Psychology of Money, hindi mo kailangan kunin lahat ng method ng ibang tao kasi may sariling method kang makukuha sa journey mo. Yun. So for example, si Warren Buffett ulit, no? Or si Steve Jobs, pare. Hindi niya makukuha yung iPhone na yun kung halimbawa sa Iraq siya lumaki. So hindi pwedeng ma-apply yun sa lahat, specifically in general. So hindi ka nga dapat mag-stick lang sa isang guru tapos gayahin mo lahat ng ginagawa niya. Kasi may sarili kang journey, may sarili kang fear, may sarili kang perspective sa money, may sarili kang trauma sa pera, at hindi talaga kayo magtutugma ng decision making at utak kailanman. So hindi mo mahusgahan yung isang lalaki halimbawa palpak sa pera kasi may sarili nga siyang fear. At sa sinabi mo naman na paano, baka tumigil na lang sila, sumuko na lang sila, hindi. Ang punto ko dito, dahan-dahan. Kasi nasa fast... Hanapin niya rin no? Niya rin. And nasa fast pace tayo ng kaperahan ngayon. Lahat competitive na. Lahat na de-depress na, tol. Kasi fast pace na ng perahan ngayon. Pag hindi ka pumera, tanga ka. Okay. Dahan-dahan. Kasi nga, katulad ng binanggit ko kanina, may namimingwit, di ba, sa isang sinabihan siya na isang businessman, dapat mag-invest ka para relax ka na lang. Hindi ba nagre-relax na ako ngayon? Hindi ba, ginagawa ko na nga yung gusto ko ngayon. So, kailangan mag-invest ka, tumaya ka dito, maglapag ka ng pera doon para pagdating sa magre-relax ka na lang, mamimingwit ka na lang. Namimingwit na nga ako ngayon .
Yeah. See, it depends on how you see money, kung enough na ba sa'yo. Kaya nga kaya ang final say ko na kung ano ang pera ay ikaw. Medyo weirdo pakinggan pero ang pera ay ikaw. Anong laman nito? Anong laman ng utak mo? Ganda naman nun. Kasi nga sabi mo 'di ba kung paano mo tignan yung mga bagay-bagay, may iba't ibang perspective. Kaya nga maganda, sobrang ganda at sobrang laki ng tsansang pumera ng mga namumuhay sa panahon ngayon. Kasi like for example, yung kwento mo, mapapanood nila, kwento mo, kwento ko, kwento no, ni Warren Buffett, kwento ni Kangkong Chips, kwento ni M&LA, kwento ng iba't Ang ibang... dami nilang makukuha ngayon, Na yung pre. mga yun, not to brag but to inspire, nagyayabang yun, nag-flex. Pero, kung firm yung utak mo, okay. Kasi nga, ito yung kayamanan eh. Oh, ikaw. Yung storya mo, method yun ng pagpapapera. Ganon din sa'yo. Ganon din kay Kangkong Chips, sa iba't iba pa. Ngayon, kung tukmul ka, hindi okay to, yung ikaw, kahit anong latag sa'yo ng mga method, ang dami niya no, pwede mong itry Iti-take yan mo yun as yabang. Oo. Yun. Kaya ang Oo, pera, tama. ang finances ay ikaw. Kung wala kang pera ngayon, sa ganyang edad, actually, totoo yung sinabi ni Josh nun eh. Parang Yung para sa pagka akin. 25. Hindi pare, agree ako sa kanya dun eh. Yeah, kasi Agree parang, ako sa- dahil fast-paced nga. Pero, do you think kung hindi nakain ng mga sikat na influencer yun, may Josh Moy ka kaya? Yung Kangkong? Meron talagang luck. May At, luck. at kaya ang dami naiinis sa kanya kasi nga hindi nagigets nung iba na may kanya-kanyang perspective nga ng pera. Yeah. Kaya hindi nagigets si Josh ng karamihan ng Pilipino kasi iba rin yung perspective nila sa pera. May iba rin silang fear, may iba silang trauma. Pero hindi sa makatuwid, dapat tumunganga ka na lang. Ang pinopoint ko dito is, hanapin mo yung sarili mong shit, tuloy ka pa rin, proceed ka pa rin sa journey mo, pero hindi mo kailangan i-pressure always yung sarili mo to the point na nabu-burnout ka naman. Yeah. Pero uuwi pa nga rin yun. No? Parang magkukonekta ngayon yung ikaw, pera mo ikaw, hanapin mo. So, lagi natin sinasabi sa mga lalaki na para makita mo yung lumupit ka bilang lalaki, lagi natin sinasabi, hanapin mo yung purpose mo, hanapin mo. Lumabas ka, get out of there. Di ba? Parang, yun. Kasi makikita mo yung sarili mo, hinahanap mo. Oh, konektado Diba? pa rin siya. Konektado talaga eh. Binanggit mo yung purpose, let's talk about purpose. Connected pa rin sa money. Napakaganda niyan. Ang dabing nagsasabi niyan lagi na hanapin mo yung purpose mo. Ako, mag-iiba yung take ko dyan, Josh. Medyo iba dyan yung take ko. Sige nga, go. Gusto ko marinig yan. Gumawa ka ng isang bagay na nakakalibang lang. Isa o Okay. dalawa. Basta nalilibang ka, kinakain time mo. Mhm. Eventually, yun ang magiging purpose mo. Sayaw ka, di ba? Oo. Hindi pa yan ang purpose mo noon. Nalibang ka kasi. Oo. So, para sa lahat ng tao nakikinig dyan, basketball, chess, ano ba ang nakakalibang at napapastime ka? Just do it. Huwag mo munang sabihin na i-pressure sa sarili mo na purpose to. Hindi, huwag mong tanungin. Yeah. Just do it. Kasi Yeah. magugulat ka na lang, yung kill time mo na yan na Yan pala yung yung purpose mo. pagpapayaman Tangina, sa'yo. ang dami Tama. na simula, Oo. bata ka pa lang, Yes. nakikita mo na, just do it, no? Oo. Ay, yung iba tol, kaya hindi nila nahanap yung purpose nila. Kasi nga, pinipasok nila sa utak nila, purpose. Ano ba yung purpose? Hindi. Pag ginugol yung purpose, tuluuhog. Ang purpose, kusang darating, just do it. Yeah. Just do it. Okay. Oo, kasi yung tama. sayaw, Totoo. hindi pa yan yung una mong trip eh. Malamang Oo. may mga iba ka pang tinesting. Pero actually, yun nga, no, hindi mo nga siya madidiscover, pare, kung hindi ka nga lalabas doon. Kasi nga, hindi Correct. ako magkakaroon ng ganitong confidence kung hindi rin ako sumayaw. Yung sayaw ang Agree. nagkumuha ng confidence ko doon. Tapos, hindi rin ako natuto mag-socialize kung hindi rin ako sumayaw. Because, siyempre, nakikipag-communicate ako sa mga ka-teammate ko, o leader, sa mga ibang team. So, alam mo yun nga eh. Again, yung sinasabi mo nga na just do it. Kasi yung magigain mong knowledge doon, magigain mong personality, magigain mong traits doon along the journey ng paggagawa nga ng mga ganong bagay will help you nga to achieve yung pera na hinahanap mo. Oo. 'Di ba? That will help you kasi wala namang nagkakaroon ng pera, wala namang yumayaman nang hindi ka confident, 'di ba? O hindi naman dumadami pera mo pag hindi ka rin socialize. Totoo. 'Di ba? So parang may mga kasi para sa akin may mga traits yung mga tao na yon na nakita yung iba-iba man sila ng way paano sila yumaman, pero meron silang iisang trait eh. Iba yung way ng pagyaman, 'di ba? Merong Bitcoin, merong technology, merong Yeah. investment, pero ano ba ang common sa kanila na
traits. Eto. Confident sila, socialization, di ba? Yeah. So, siguro makakatulong sa kanila pare, para sa akin lang din, kung igigay nila yung mga ganong traits and Correct. eventually, mahanap nila yung way nila ng pagyaman eh. Doubling ko yung sinabi mo. Mm. Hanapin mo yung pattern. Pattern. Kasi yung Yun, pattern, tama, pre, exactly yun na yun. Yun na yun. o yung in-explain ni Josh, doon din yung bagsak eh. Hanapin mo yung pattern. Kasi yung pattern ng taong success, hindi nagbabago eh. At yung pattern, halos pare-parehas eh. Mga successful people. Ano ba pattern nila? Consistency. Consistency, yeah, number 1 yun. Oo, consistent, committed, and plus one. Lagi nagpa-plus one sila sa bawat tao. Friendship, pare. Napakahalaga ng network. Network. Yun yung mga pattern nila. Pero, kung yung method at method is kokopyahin mo ng kokopyahin, ma-fucked up ka. I-reveal ko malaki yung chance. pattern pagkatapos niya. Go. Malaki chance na ma-fucked up ka kapag method is method ni Josh Moy ka, method ni ganito. Kasi nga, ulitin ko, iba yung perspective mo. May fear ka, may sariling trauma ka, may Yeah. sariling dinaanan ka na hindi nadaanan ni Josh. Yeah. May lakas ng loob ka sa ibang bagay, si Josh wala doon. Vice versa. Yeah. Sige, sabi mo yung ano. Yung pattern, ano man yung field. Kangkong chips, clothing line, personal branding, investment, employment, kahit ano pa yan na ikinayaman at ikinatagos ng kung sinong individual, isa lang yung bagay na pare-parehas nilang nilunok or ginawa. Tinapangan nila. Yeah. 'Di ba? Na tiyempo ka kasi etong anti-supot, eto na yun eh. Nung bata ka pa, ano ba yung pinaka nakakakaba na na dapat mong gawin? Sobrang kaba mo, pero nung nagawa mo yun, lintik yung na-gain mo. Oh. Confidence nung nagpatuli ka. Nakakaba yun. No. Okay, nabahan ako dun eh. Pero natuli ka, lintik, tindig, di ba? Mm. Ganun din. Yung ginawa niyang mga yan, ng mga mayayaman, ng mga multi-millionaire na yan. Yung nga, just do it. Oo, di ba? No? tinigil na nila yung pag-iisip. Mm. May nag-download sa kanilang something, tinapangan nila. Ngayon, sobrang tiyempo kayo kasi nakalapag na sa pagmumukha nyo lahat ng mga method. Paano ba nila malalaman kung ano yung para sa kanila? That's a good one. Yeah. For me, focus lang muna kayo sa pattern. Kasi pattern yung pinaka-safe. Ano ba yung pattern ng mga pumera na to? Oh, sunod sila. And wag nyong masyadong isagad the pressure yung sarili ninyo, mababurnout lang kayo. Kasi yung mga nakita nyo yung success na yan, sila Josh, sila RDR, sabi ko sa'yo, 0.5% yan sa Pilipinas. Yeah. Sobrang baba ng percentage yan. And most of them, luck. Oo, totoo, consistent sila, may pattern silang, committed sila. Yun ang kopyahin mo. Pero, hindi nila pwedeng basagin ako na sipag lang. No, pare, kinantot kayo ng luck. Kasi maraming Pilipino ang pantatapat sa sipag ninyo, kaya nila. Pero, ang may swerte talagang malaking dumating sa inyo. Magsisinungaling kayo, Josh, RDR, kung sasabihin nyo hindi. Swerte. Imposible. Kasi yung iba sa inyo dyan, galing sa well-off family. So, doon pa lang, luck ka na, pinanganak ka. pattern na yun. Oh, nakapag-Ateneo ka, nakapag-Delasal ka. 'Di ba? Doon pa lang luck na 'yon, nakapagmapuwa ka. Yung iba hindi, walang ganung luck na ano, 'di ba? Pattern pa rin, luck yun eh, sunod-sunod yun eh, magkakasama yun eh. And then, singit ko to, last na to tong usapin na to, sa pera pa rin naman to eh. Para sa akin, ang pinaka-success ng pera dyan is yung peace. Halimbawa, meron lang akong Mitsubishi Mirage. Ikaw, naka Land Cruiser ka. Pag pinarada ko, halimbawa yung Land Cruiser ko sa parking ng labas sa may Tagaytay, nakakabangka eh. Oh. Tapos, hindi ka makatulog niyan, naka-tent ka lang, ba? Or camping, or nag-overnight kayo, maya-maya mo sisilipin kasi mahal eh. Ibig sabihin, Ako, pag pinarada ko yung Mirage ko dyan, putang ina, kahit kaskasan nyo, hindi ako kakabahan eh. ibig sabihin, hindi pa enough yung pera mo. Kasi kunyari ako mapera ako, lapag ko yung Land Cruiser ko dyan, wala akong kahit mawala eh. Parang pilit lang yung Land Cruiser na yun, no? What is enough for you? Sa akin, medyo pilantropo yung enough sa akin eh, nung pagpapapera ko. Kasi ang mission ko talaga, yung parang maging impact sa kapwa ko tao. Hindi lang basta Pinoy, impact sa kapwa ko tao. Hanggat may nakikita akong palaboy, raratrata ako, parang ganun.
Walang katapusan yan. Walang katapusan. At kung sinasabi mong hindi pa enough yung pera mo, kaya takot ka sa Land Cruiser, halimbawa, aangat din yung kotse mo nun eh. Magro-Rolls Royce ka eh. Kasi nga afford mo na. Mostly ganun ang pupunta Talaga, mo. oh. So may kaba ka pa rin. Babagsak pa rin sa hindi ka mapipis nun masyado. Even kahit sila Chavit Singson pare, nasasaktan pa rin sila kung halimbawa may kotse sila dun na titignan pa rin naman nila yun eh. Or let's say ganito na lang muna. Ang afford mo is mga Benz. Alright. Kumbaga mababother ka pa rin i-park yan kung saan basta eh. Hindi gaya ng naka-Toyota lang ako. Pag nilabas ko. Corolla mo, dyan lang, may no? peace. Alam mo yun. So, depende pa rin sa perspective mo yun eh, sa pera. Kaya nga pre. Kaya para maiwasan yung inggit minsan, halimbawa, naka-Rolex yung isa, pwede mo na lang isipin na, putang ina, nauto eh. Pwede mo isipin ganun, nauto ka ng 500k. Kasi babalik sa punto na, hindi ka naman hinahangaan, hindi ka naman na-idolize dahil sa Rolex mo eh. Nakangasa sila sa Rolex mismo, pero hindi naman sa'yo eh. Talaga. Parang pag ako pa nga nagsuot niya, mas maangas. Parang may ganun pa nga thinking yung mga lalaki. So, para sa akin, parang ninakawan ka lang ng 1M, ninakawan ka lang ng 500k. Kaya maganda. Kasi ako, na-experience ko eh. Akala ko yung attention. Kasi real talk may bracketing eh. May bracketing. So ako, like for example, nag-Rolex ako. May mga na-amaze. Pero yung mga na-amaze, yung mga nasa baba ko. Diba kasi yung mga ka-bracket ko or mas mataas sa bracket ko, Meron another ladder na naman. sakto lang. No, tapos may another ladder na naman kada Hanggang akyat sa mo. naubos ka, kasi na-feed ka. Tangin, na-amaze, dying na-amaze. Wala naman palang silbi yun na kahit ma-amaze sila. Yun nga yung Wala ngang pinupunto ko, kwenta yun, pare. bro. Kung doon pa rin babagsakin sa peace mo. Yeah. And doon sa sinasabi nyo naman na sabi ni Josh kanina na kotse na para sa social validation. Kaya ka nga bibili sports car doon naman talaga eh. Validation nga. Oo, hindi rin Validation for din, self yun. Kalokohan maging for self yun. Kaya nga. Hindi ka bibili Land Cruiser for self. Kalokohan pa rin yun. Oo. Reward. Sabi nila, reward daw. Hindi, for other attention pa rin. Other people attention pa rin yun. O kasi magpe-flex ka eh. Once ma-interview ka, di ba? Ipiplex mo yung 40 mong luxury car. Yeah. Di ba? Kaya nga Ipiplex gusto ko bumili ng big bike na 1,000cc kasi burum-burum yung mga paligid eh. Yeah. Validation pa rin yun eh. Totoo. Validation pa rin yun. Hindi, kaya hindi ako naniniwala dun sa putang inang sharing this not to brag but to inspire eh. Doon Validation pa rin naniniwala yun. dun, pre. Validation pa rin Pag yun. nag-IM Legend tayo dito, ikaw lang mag-isa sa buong Pilipinas, masaya ka ba sa big bike mo? Walang bitaw. Kasi walang natutuwang ibang tao. Kaya nga, So, social validation pa rin lahat ng yun. Validation pa rin yun, pare. Lahat yun. not to brag but to inspire. Tang ina mo. Ang pinupunto ko lang dito, kaya ganadong-ganado, kasi gusto ko lang paliwanag sa mga Pilipino na pwede ka magsipag, nagpo-proceed ka everyday, pero easy lang. Easy lang. Alam ko, competitive na sobra tayo ngayon lahat. Pero, take it easy. Baka ang dami na nade-depress ngayon because of money. Take it easy. Okay ka pa lang. Okay ka lang. Okay? Gusto ko lang iparamdam sa inyo, okay ka. Or okay ka. Ayun, okay ka naman. Yeah. Okay ka naman, yeah. Yeah, okay ka May naman. kotse ka, kahit anong brand yan. Yung iba nga wala eh. Yeah? Oo. O yung iba naman, alimbawa, naka-Benz nga, naguhulog naman na monthly. Stress yun. Ikaw wala kang ganong stress. Saka maintenance, pre. Hindi lang yung Maintenance. hulog, maintenance pa. O, mas stress yun sa'yo. Diba? Ikaw, yung Corolla mo, putangin na, di ba? O, Kayang-kaya karag-karag, wala kang binabayaran. Yeah. Oo. So, okay ka. Just proceed. Sipag ka pa rin. Go. Kaya natin yan. Basta okay? meron kang pare, may ginagawa ka, sabi nga, just do it. Basta may ginagawa ka, hindi ka naman malalayo rin doon, di ba? No? Facts. So pare, kung gusto mo ng pangalawang tuloy sa buhay, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago naming videos. Yung Spotify natin. Visit us on Instagram, Spotify, Anti-Support, socialclub.com on our website also. So You can watch yeah. all of this episode ng buo doon. So kayo pare, anong perspective niyo sa pera, no? Iwan niyo yan sa baba. Anti-Support Social Club, we'll be right back. Yeah. Kaya balik ng balik kasi may right back